Pero ano ang implikasyon nito sa CPP, NPA, NDF na for the first time, imprisonment ang pinag-uusapan na natin dito para kay Satur Ocampo at kay Franz Castro and others? Unang-una, ma'am, remember, tatakbo pwede pang tumakbo si Franz Castro sa susunod na eleksyon. Pero with this conviction, ma'am, ibig sabihin, magiging basehan ito ng kaniyang disqualification. Kung tatakbo man silang uli na party list, napakalaking problema nila kung paano nila ipaintindi sa mga tao na sila ay merong criminal record na convicted ng isang korte. So mahihirapan sila doon. Pangalawa po, dahil dito, hindi lang po siya isa, kung hindi magiging sunod-sunod, magiging precedents o merong legal na basihan para habulin at i-unmask, hubaran ng kanilang maskara ang iba pang mga kadre ng CPP na nakatago at nagmamaskara bilang mga human rights defenders at bilang mga sinasabing nag-a-advance ng mga rights ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. Datu, ang dinig ko kasi kahapon, no, meron kaming nabalitaan na ang CPP, NPA, NDF daw ay mag-field ng full slate senatorial for the next elections. Pwede mo pa i-explain sa amin yun kasi hindi naman sila mananalo, di ba? At hindi naman ibig sabihin lahat ng ilalagay nila dyan ay CPP. Pero ano yung intent? Ano yung goal dito? Unang-una, alam nila merong hidwaang political ngayon na nangyayari sa mga democratic forces ng ating gobyerno. Na sila din mismo, ibang political party. Datu, yung hidwaan na yon, sila din mismo ang nag-cause niyan, di ba? Isa sila sa main proponents niyan. Okay. Tama-tama, ma'am. Napapalaki nila yung mga hidwaan o tinatawag natin na polarization of the faction of the state. Ibig sabihin, nagkakaroon ng iba't ibang grupo yung mga democratic forces na sana ay nagsama-sama sa isang pamahalaan. Gumagamit sila ng mga issue upang mapalaki yung mga hidwaan. At ang hidwaan ito, ang gagamitin nila bilang plataforma sa susunod na eleksyon. Manalo man o matalo, sila, kung hindi man sila makapagpaupo, pero magagamit nila ito sa panahon ng kampanya para makapag-propaganda at makapanira sa ating gobyerno. Remember din po, nasa stage po sila ngayon ng recovery. Ibig sabihin, sa dami ng mga nag-surrender at nawala ng mga basing guerrilla, magre-recover po sila mula sa kasyudaran papuntang mga kanayunan. So, kailangan po nila magkaroon ng legal na plataforma. So, itong campaigning for the 2025 election ay gagamitin nila bilang force para sa kanilang intensive na propaganda at organizing sa mga kanayunan. Not necessarily sa mga guerrilla base na, kung hindi sa mga kanayunan para makapag-recover uli o makapagsimula uli ng kanilang pagpapalakas ng kanilang mga unit o organo ng partido, both sa front organization, NDF, at sa armadong unit o NPA. Datu, pinag-usapan mo, you mentioned yung recovery. In your opinion, makaka-recover ba sila? And what will it take for them to be able to recover? Kasi napabagsak natin sila, napabagsak ng buong Pilipinas, no, kasama ang gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF like never before, no, in their over half a century of curseful existence, no. So, Datu, will they be able to recover and what will it take? Yes or no? Parang sinasabi natin, ma'am, na ang pinaka-formula ng kanilang tagumpay ay armed struggle plus revolutionary dual tactics. Yung plus revolutionary dual tactics, pag mawala po kanilang
maanmas po sila, mahubaran sila ng maskara, mawawala po yun. Datu, hold on pasingit lang, sorry, yung sinabi mo, revolutionary dual tactics, no? Ang ganda-ganda kasi pakinggan, pero ang ibig lang sabihin ko in one word, kasinungalingan nila. Yung pagsisinungaling Yes, at pagpapanggap, no, deception. Kasi itong mga ito, ang mga weapons nila, no, ay ang mga armas nila kahit salita, armas nila yan. So, human rights, di ba? Peace-loving daw, mga ganyan-ganyan pa sila, di ba? Peace talks daw, so armas ng mga ito. So in other words, revolutionary dual tactics ay pagsisinungaling at pagpapanggap at panloloko sa Pilipino. So continue Dato, you were saying armas at saka yung pakikibaka na armado at saka yung pagsisinungaling. Kung wala na po yung kanilang maskara, kung nakahubad na po ito, wala po silang white area operation o hindi po sila epektibo sa mga kasyudaran. Kung wala po silang operation sa kasyudaran, wala silang marirecruit na mga kabataan at estudyante, walang kadre ng CPP na aakyat sa bundok upang magre-recruit sa mga katutubo. Pag wala po ito, mahirapan po sila mag-recover. Very good. Thank you, Justice. Thank you, thank you. Thank you, Datu. So, para sa ating mga kababayan, gusto natin papanoodin muna yung video, yung nung araw na nangyari itong krimen na ginawa nila sa Tour Ocampo ng Bayan Muna at saka ni Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers Party List. Pampatay. Ano siya ba na? Dili na kayo. Kaming mga nitigo, dako ang among pag-respeto. Pero kamo, mag-respeto mo, pero dikuhanan yung mga bata dito. Oh, dili mo na ang kinaya. Tama na hindi dato gibang ang magsabot mo. Tama na hindi ang paggamit sa amuan. Maayos lang nag-adto mo smoking. Suportahan rin ang mga natibo, di nila ang mga bata. Di ninyo pa ba ito nga may giras bukid? Oh, saan ka na ng mga bata dito? May giras bukid. O dili mo sa ang NGOs, walay kasamok sa bukid. Ingat kami, sa tinudan ako, nag-amot na kong 73 years dili sa bukid. Pero wa ka kadara. Di hirom lang na kani adto pa wa na gidarang mga bata. Unya karon na anak ko di pangayaw nga gikan sa ubos. Ang pangayaw diri sa amo gikan sa bukid. Di na mo hudton ang dili hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay ko ninyo ang nag-adto saran kailan ako nagtanan. Pero alam ko nagsaba. Kayo man ka, tanawa. Nanay mga advertise sa radyo nga sayaw-sayaw ang mga nagtibod to kan mangayo o suportas na inasod. Hibaw anamo na sa ato pa ang amo mo na ura ibaligya ang tribo na mo. Gaani sa ato ninyo diri kaparo, diri makaabot ang mga tribo. Unya karon hinon maabot na sa Davao. Diri na po yun. Kamu nanguha ba mga bata sa lain-lain grupo? Wala. Makaadto mistagong kung may invitation sa tuwa dito, gobyerno. Pero dili mo imbita, dili mo ato. Mura na makiririmos ang taga-bukid, dili manikamot maganing ibang trabaho aron makakaon ang mga kabataan sa bukid. Karoon lang ba nga panahon nga pagsulod dito na isamok. Kaya pagkagabi maayo ang Indios, may istorya sa mga bata. Pagkagabi o di mamakwit, nai armado mo saka. O sa mana, may magnangit aming away. Wala man Interpret sana, yan ang ikaw mo interpret. Wala man minangit ang away ang mga nitibo. Sutian mo, walay mo saka nga sundalo o wala ang sapikas. Tingnan mo, sa tinuod lang. Unya, maudi ay nga di patay ang akong bana, kaya hindi may makatubad. Kana si Libayaw di patay mismo sa NPA.
Antod karon way justisya ni bayaw. Narata na lang. Kanya, napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human rights pero ang military wala. Ang natibong mamatay wala human rights. Wa man ko'y grabanan, kaya naman gusto na. Natibo man ko. Ako may tagyaaning kuan talaingod. Magpatunga ko. Kung magmaayo lang kuduta, ang Indios Madrid Bukid ay arang-arang na nasagdan na ako sila. Basta tao sa bukid akong tao, akong kuan, membro. Muingon sila nga ang sundarong abuso wala. Ang impiya ang una og patay sa sundalo. Oh, kanilang ang impiya makasabot siya. Ano na lang po. Ako nasabdan ko gamay. Ang sinasabi ni Guy Pilar, kasi na, Bahala na unsang adlaw. Nga, sama ka man sa kuan ba nga inyong kawat ng mga bata. hindi po kami nagkawat ng mga bata. Sa sila po nagpa-rescue sa Amoras, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng Okay. Sayang, hindi natin napakinggan yung kasinungalingan ni Franz Castro, no? So, mga kababayan, ang na-pick up natin dito ngayon, we hope, kung medyo nahabaan kayo, gusto namin marinig ninyo kasi minsan lang marinig ang boses ng ating mga kapatid na katutubo. So, napakaganda na naririnig natin ang boses nila ngayon. Hindi tayo lagi ang nagsasalita para sa kanila, para meron din silang sarili nilang boses. So, andyan ba si Dato Jake pa? And there, Dato Jake. So, Dato Jake, could you kindly introduce si Dato Al?